Dalaygon ng Dios og may gabi kaninyong tanan. Ako kamong giabi-abi niining Vibrant Life online seminar nga nagapadayon karon mao ang ikatulo na kagabi og kini gipanguluhan ni Pastor Violito Bukala ang atong evangelist og maingon man usab si Pastor Charles Nogra alang sa atong mga lektura sa pinaagi sa health. Akong abi-abi usab ang tanang nagatanaw mga care groups sa atong mga kaiglesiyahan. Mainiton nga pangumusta usab ngadto sa atong mga mission o conferences. Kaninyong tanan, ako kamong giabi-abi nga inyo usab kini nga i-share sa live stream aron nga ang uban usab makahimo sa pagpaminaw o pagtan-aw niining maong programa. Salamat kaayo mga kaigsuonan tungod sa inyong higayon nga inyong gihatag kanato. Ang Dios magapakamaayo kaninyo og ang panalangin ato tanan. For our opening song, let us sing our theme song, Jesus is the Joy of Living. Ako kihangyo ang tanan sa pag-join ka na kuwalang sa atong pag-ampo. Amahan nga balaan Ginoo sa langit. Diyos sa tanan, maglalalang, nagasustento sa kinabuhi og maluluwas. Niining ikatulong nga bahin sa pagtuon beyond the star. Ang among magkasing-kasing andam og salamat nga imong ablihan pinagi sa balang espiritu. Masabta namo ang tanan nga mga isyu sa kinabuhi nga paghisgutan. Magkinabuhi kami nga matud-on nga mahimo kaming panalangin sa among panimalay, sa among iglesia o sa sosyedad. Salamat Ginoo sa imong mga magwali nga imong gihatag namo karon og salamat sa ilang pagig-uban nga kining mga butang nga ilang paghisgutan. Maghatag namo og kusog og paglig-on sa among commitment hangtod sa imong pagpadayag. Dalaygon ka Ginoo, salamat sa imong pagig-uban sa tanan naminaw dinhi sa tibuok Pilipinas ug sa gawas.
Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung kita makasunod ni hindi nga mga lifestyle factors nga ana nimo ang pagtuo nga dawat na nimo ang kapasayloan sa imong sala. Mayang gabi ka natong tanan o welcome sa atong seminar Vibrant Life o imong ginapamati nining mga minutuha ang ato ang lektura sa maayong panglawas o ang atong topiko nining nga gabi maong ang advantages of Edenic diet. Edenic diet, diin man ni siya nagagikan nga diet regimen. Mao kini siya ang original nga diet. Pinaka-the best kini siya mga kahigalaan. Kaya ang Ginoo is the originator ni ini. Dito sa tanaman sa Eden, gihatag sa Ginoo ang diet nga karon ang siyensya, ang mga modern nutritionists nagagamit ni ini nga prinsipyo nanukad sa tanaman sa Eden. Ang Genesis 1:29 atong mabasa, ang Ginoo nag-ingon, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it, then they will be yours for food. So mao kini ang mga fruits, grains, nuts. Ug sa diha nakasala si Adan ug si Eva. Ingon na Ginoo, hatagan ko kamo sa mga herbs of the field, mo ni ang mga vegetables gipuno diha. Kay ang Ginoo nahibalo nga ang tawo sa diha siya nakasala makaagkon siya daghan nga mga balatian. O kini siya nga sistema nga klase nga pagkaon ng mga kaigalaan. Nakapahatag kini nila og tag-as nga mga pangidaron, longer life. Ug usa ni siya sa mga advantages ni ining Edenic diet, longer lifespan. 912 years ang ilahang life expectancy, ang average nga lifespan atong mga panahon na. Si Ellen White nag-ingon nga kining mga grains, fruits, vegetables mo kini ang nagka-constitute the diet chosen for us by our Creator. These foods prepared in a simple and natural manner as possible are the most helpful and nourishing. Dini nga gabi atong tan-awon unsay mga nourishment, unsay mga nutrina nga atong makuha ni ining mga pagkauna. Unsay mga advantages nga dugang pa nga atong makuha ni ini. Ang mga prutas o mga utanon nakita karon sa sinsya nga pinagi sa pagkaon ni ini muus-us ang atong risgo sa mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension, makapamino sa bad cholesterol, makapadikris sa risgo sa cancer ug uban pa nga mga balatian nga common sa atong panahon karon. Nganong protective man kini siya kanato. Nganong kining mga utanon og prutas makahatag og proteksyon nato tungod kay doon na kini sila mga vitamina ug mga antioxidant sama sa vitamin C, E ug daghan pa nga mga vitamins atong makuha ni ini. Ug nagka-contain kini mga nutrina nga maprotektar kanato batok sa mga balatian nga common karon. Kini nga mga nutrina naglangkob sa folate, potassium ug mga dietary fiber ug vitamin K. Dugang pa, kining mga utanon og prutas daghang kayong mga phytochemicals sama sa mga flavonoids ug daghan pa nga mga phytochemicals. Unsa man di mga phytochemicals? These are the chemicals in plants, mga kahilaan. Kaning phytochemicals actually they are colorful. Nagprovide din sila og coloring pigment diha sa mga utanon. Mo nga colorful kayo ang mga utanon. Sama sa pula. Ang pula nagrepresentar kini sa mga lycopene na sa mga kamatis. O kini makahata natong protection batok sa prostate cancer ug uban pang klase sa mga cancer. They are high in anthocyanins, mga kagalaan. Ang yellow o orange, daghang kayo sa tanan, mo ni mga carotenoids, mga flavonoids nga atong makuha diha sa mga utanon usab. Doon na po puti og color, tan, brown ang color. Nindot kaayo ni sila nga mga pagkaon. Green, pagkakumo ning green. They are rich in lutein. Mga protective ni siya, very high in indos and antioxidants. Doon na po purple o blue ang color. Pagkanindot, no? These are high in anthocyanins o phenolics. Naana siya sa mga
mga talong, no? Bisan kani og kining mga blue o violet nga mga coloring nga mga pagkaon. So, kung ikaw magakaon, kung kita magakaon, ato ang goal mao ni eat your colors. So meaning atong paningkamutan nga sa atong plato do na gini nagkalain nga color. Dili lang kay usa ka color, do na ingon do na mga tawo ingon nga vegetarian ko. Kay wa ko magakaon karne. Unsay may imong gikaon? Puros brown ra di ay. No? Nang rice nga brown, noodles nga brown, uban pa puros brown. Usa ra ka color. Ang rekomendasyon mao nga daghang color, rainbow ang color, daghang color mas maayo, daghang nutrina nga ato makuha. Now, ang mga utanon makapaminos atong risgo sa nakalain nga mga kanser. Kanser sa baba, sa stomach, supagos, diya sa colon, sa breast, ug daghan pa nga mata nga kanser, ubos na to ang risgo nato niini kung kita magakaon ini. Makita nimo diha sa screen nga ang nagakaon og medium ug low consumption nga ani nga mga utanon o prutas ug high consumption, makita nimo diha ang diferensya, no? So, kung daghang kag kaunon nga mga utanon o prutas, mag-anam sab og kadako ang imuhang benepisyo nga makuha ug muus-os ang imuhang risgo batok ni ini nga mga balatian. Now, ang tawo nga low intake sa iyang mga fiber o prutas, mo times 2 ang iyang risgo sa cancer ikumparar niya adtong mga katawhan nga mukaon og taas og intake o high intake ni ining mga pagkauna. Unsa nga mga matang sa cancer? Cancer sa stomach, sa colon, sa mouth, esophagus og pancreas og daghan pa. Unsa nga mga pagkauna nga maghatag nato og protection ni ini? No, mga raw or fresh vegetables, leafy green vegetables, carrots, broccoli, cabbage og uban pa nga mga prutas. Now, usa sa mga advantages sa pagkaon og utanon may tungod sa colon cancer nga muubos ang imong risgo sa colon cancer kung magakaon kag mga utanon tungod kini sa fiber content nga naa ni ana. Now, normally kung magakaon kita og mga high fiber nga mga pagkaon, ang iyang travel sa pagkaon gikan sa imong baba padulong ngadto sa imong lubot, mo average ka na siya 77 hours. Pwede mo kaon kag karne karong buntag. Karong taknaa. Unya inig sulod sa pagkaon sa imong baba, mo biyahe na siya. City ka oras. Ayha mo sangko dito sa atong lubot ug ato ikalibang. Now, ing ana kadugayon niya nga pagpanaw. Maunsa man sa dinhi sa atong tiyan, maglata o attracts billions of bacteria, mo putrefy na siya. Unya mo na lain atong bation. Mo na hinungdan nga susceptible ka sa cancer of the colon. Now, aron ka na siya muubos ang iyang transit time, mukaon ka mga pagkaon nga high in fiber o makuha lang na mo sa mga utanon o prutas kini mga high in fiber nga mga pagkaon. Og duha ka klase nga fiber na gitawag og soluble o insoluble fiber. Ang insoluble mao na importante sa katana, these are the roughage nga acts like stick brooms nga musilhig muna kung mukaon kag kamunggay sa gabi pagkabuntag, makita nimo sa imong kalibang nga naa gihapon ang kamunggay. Ang pinakanindot pa jud kay ang kamunggay ra gihapon wa maay pagkausab. No? Tungod na siya sa fiber nga naa diha. Now, ang prutas makahatag usab kini nato og advantage. No, batok sa cancer of the stomach. Now, lain pa nga advantage kini pagkaon sa mga tomato, bisan pa ang dried fruits, raisins, o mga dates, kini makahatag ka na to og protection batok usab sa pancreatic cancer by 40% ang reduction nimo sa prostate cancer o sa pancreatic cancer. Now, kining avocado, daghan nga naglikay sa avocado tungod kay nagtuo sila nga ang avocado kuno is very high in fats. Naa na siya fat, pero ang fat nga naa is a good kind of fat. Walay kolesterol ang avocado. So ang avocado dili na makahatod kanimo ngadto sa taas nga blood pressure, no? Kay ang avocado has no cholesterol.
So, kung mukaon ka abukado, gani, makapaluwer pahinuon ni sa imuhang kolesterol. Arita sa saging, makatabang ning saging sa pagpaus-us atong blood pressure. Pila man ka saging ang gikinahanglan? 3 or 4 bananas a day, no? Equivalent na siya sa makatabang na siya, no? Makahatag na siya potassium nga makapaha-produce og lowering effect sa ato ang blood pressure. Now, ang orange juice, good for the heart. Researchers from Hebrew University in Israel found that a daily diet with addition of 1 quart of orange juice providing 500 milligrams of vitamin C helps inhibit cholesterol oxidation by 50% compared to a diet containing about 50 milligrams of vitamin C. Now, daghan nga nato hilig bukaon ining gitawag nato nga kamuti, no? Sweet potato. Now, kining sweet potato, nay uban dili ganahan mo kaon sa panit. Pero niini nga chart imo makita nga dako day kag bintaha kung laki po nato pagkaon ang panit. No? Kung imo tan-awon ang amount of protein, mas higher kung naay panit kaysa way panit. Ang fiber, mas taas po imo makuha kung naay panit. Sama sa vitamin C, niacin, potassium, calcium, magnesium, ug iron. So, kining klasiha nga pagkaon. Kung kauno nimo in a natural state, mas daghang kang makuha nga nutrina kaysa buhato nimo ni nga french fries o imo ba kahang panitan unya prituhon, mas gamay kang nutrina nga makuha kaysa kauno nimo ni i-boiled with skin, mga kahigalaan. Now, nagisgot man ta ganina og dietary fiber. Kining dietary fiber gikinahanglan ni nato pag-ayo sa atong lawas o naani makuha nato diha sa mga prutas ug mga utanon. Ang nakanindot nining dietary fiber, mubati kag busog. No? Kung mukaon na kag 400 calories of fat, mao nang kadaghanon nga muna kabusog ang imong bation. Dili jud kay kabusog, no gamay ra imong nakaon. Pero kon mukaon ka og 400 calories nga gikan sa mga manok o karne, no? Dili yung nagbusog-busog gamay. Pero kung kini nga 400 calories ang source nimo na ini, mga prutas o utanon tungod sa high fiber content ni ana. No, sa may bation nimo, mura og busog yung kaayo sa ngatanan. Butiri kayo ang imuhang tiyan. Dili lang kay busog, insakto pa sa nutrina ang imong nakuha. Tungod kay halabihan sa kadaghan sa nutrina imong nakuha diha sa imong gikaon. Doon ako ipakita niyo sa pagtapos, mo kini ang pagpili o pag-decide kung unsa nga matang sa pagkaon nga imong kaonon for protection sa paglikay nato sa kanser. Ang prutas ba? Utanon, grains, beans, ug nuts. Milk ba? Eggs, ug meat. Na kung maghisgot ang cancer, unsay best food for prevention sa cancer? Na diha ato makita, fruit, vegetables, grains, and nuts. For protection sa heart disease, fruit, vegetables, grains, beans, and nuts. What about osteoporosis? Kini magkabritol ang bukog, unya kung madisgrasya ka, ma-injured ka, mabuak, unya mo na hinungdan ron sa kasagaran nga mga problema sa panglawas. Unsa man nga mga pagkauna, fruits, vegetables, grains, unya nuts. For protection sa obesity, mao gihapon, fruits, vegetables, grains, o beans. Food poisoning, fruits, vegetables, grains, and beans. Paghisgotag diabetes prevention, fruits, vegetables, grains, and beans. Now, unsa man pagkaon na best for physical endurance? Fruits, vegetables, grains, beans, ug nuts. For cost, asa mas barato? Mas barato gihapon ang fruits, vegetables, grains, mga kigalaan. Sa ecology, maghisgot kita o environment. Ang the best gihapon, mao gihapon ang fruits, vegetables, grains,
and beans. Ang balaang kasulatan nahisgot nga ang Ginoo maayo na maayo nga plano alang kanato. Ug nahibalo siya unsay maayo alang kanato. Na dili kaduduhaan nga ang original diet, the Edenic diet nga gihatag sa Ginoo dito sa tanaman sa Eden is still the best diet nga alang kanato. Og dili nga inaptong questionon mga higalaan. Atong dawaton ang kamatuoran nga ang atong lawas gidisenyo sa Ginoo sa mga pagkaon nga ikaayo sa atong panglawas. Makahatag nato og optimal health, longer life, protection sa mga balatian nga atong gikabalak-an sa atong kapanahon karon ug mao kini ang mga fruits, grains, nuts and vegetables. The Edenic diet gikan didto sa tanaman sa Eden, the original diet nga didisenyo sa Ginoo alang sa tawo. Kay
langgam, labi pa ko unya. Kung ako manulayon, tabunan sa dago, kundi makaawit, mawadag ang laot, budula ko niya, ayun na kurang, nakita niya ang langgam, labi pa ko unya. Nakita niya langgam, labi pa ko unya. Nagawid ako karon, nagawid kay libre, kay nakita niya ang langgam, labi pa ko, labi pa ko, labi pa ko unya. Labi pa ko unya. Ay, mayong gabi, mga taga Mindanao, mayong gabi. From Luzon, magandang gabi po. Visayas, mayong gabi ninyo tanan. Good evening, good morning sa inyo diha sa Amerika. Ikatulo na itong gabi karon sa Vibrant Life series nato. O gonya, ato sublion, welcome sa Vibrant Life Seminar. Og onya ang atong slogan, healthy lifestyle, longer life. Og godly lifestyle, eternal life. Ang uluhan sa atong pagtuon karong gabi mauna. Migration beyond the stars. Grabe ni, no? Muadto ta dito sa unahan pa sa mga kabituunan. Ang graphic example sa migration na nitabo din sa Pilipinas after the Japanese occupation. 1945, wa ng mga Hapon din sa Pilipinas. No? Naabog na. No? Ang gubat natapos na. Ang ato gobyerno nagdasig sa mga mulupyo sa Luzon, mulupyo sa Visayas, mag-migrate sa Mindanao kay awaaw pa man ang Mindanao kaniadto. Gamay lang ang mga lungsod diha, gamay pang tao. Og unya, wide jungle, no? Grabe kayo, mga lasang tanan and wilderness. Busa gidasig sa gobyerno sa Pilipinas nga mag-migrate ang mga tao dito. Daghan sa mga mulupyo sa Mindanao, taga Visayas o taga Luzon. O gitawag kaniadto nga ang Mindanao, the land of promise. Pero pag-abot sa gubat sa Muslims, nahimo ang land of promise nga land of tangis. Kasabot ka mo kung ano say tangis?
Iya man na siya sinultian sa mga taga-Kapis. Tangis, hilak, no? Puwerte na, grabe, nagkamatay na uban nga membros panimalay. Pero wa ka na makapaundang sa migration sa mga tao, kadto sa nagkalain-laing dapit. Matod pa sa usa ka magsusulat, man is a fool. When it's hot, he wants it cool. When it's cold, he wants it hot. Always wanting what is not. Way katagbawan ang tao. Permi nagapangita sa mas marang-arang pagyod. Tungod niya na, nagawa sa nagkalain-lain nga mga inbensyon sa masakyanan, paspas nga masakyanan sa dagat, paspas nga mga sakyanan sa yuta, paspas nga mga sakyanan sa hangin. Tungod niya na, muragway na dapit din sa yuta nga wa madiscover his tao. All nooks and corner of the earth, sinati naman ang tao karon tibuok kalibutan. Tungod kay ang tao ay katagbawan, naghangad sa taas, gusto na mo gawas dinis kalibutan. Muadto na dito. Nung duman ko, I was in college, 1962. Ang Amerika nagpalupad, Mariner 2, pakadto sa Venus ang destination. Beep, 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 by radio control ang beep, 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 White House, sige. After 2 weeks, why na control? Lost. We don't know what happened to that, kung asa na to, na wa sa kawanangan. Tungod ni ana, ang gitanaw na sa tao, ang buwan. The moon. Because the moon is only a satellite of the earth, controlled by the gravity of the earth. And the moon is only 250,000 miles from the earth. So, eksperimentuhan nga kadto ng bulan, mulanding sa bulan, naglumba hinoon. Gitawag na kana nga space age, naglumba ang Russia o ang Amerika. Pauna-una kung kinsay makauna palanding sa buwan. Ang iya project sa Russia, tawag nila Sputnik. Ang iya sa Amerika, Apollo. Palupad, Apollo 1, Apollo 2, Apollo 3, no? Sige nga, survey sa kawanangan, ang target ang bulan. Ang una hinoon nakapalanding sa bulan, una naka-orbit sa bulan, wala makalanding. Ang Russia, no? Pero ang ilang Sputnik nga nag-orbit, way tawo. Unggoy ra, no? Naning kamot ang Amerika, kinidi na niya to, nga determinado gyud nga una gyud makapalanding sa bulan ang Amerika. Ug natabo dinhi ko Cebu. Diha kami across sa Miller Sanitarium and Hospital sa Abelia Compound. July 20, that was declared throughout the whole world, no? Nga kana nga holiday throughout the whole world para ang tanan maka-witness sa paglanding sa Apollo 11 nga iya sa Amerika sa bulan. So, July 20, 1969, landing ang Apollo 11. Diha kami. Unom kami sa sulod sa balay mga alas 10 nga nagatanaw sa TV. No, black and white pa niya itong among nga TV. Sa diha nga naga-orbit na ang Columbia, ang mothership tawag Columbia, ga-orbit around the moon, nagbuwag ang lunar module, gitawag nila Eagle, nga ang karga tulo lang katao, mibuwag sa mothership nga Columbia, ug mao kadto ang naglanding kadto sa bulan. Sa diya nga hapit na gyud diho, hilom kami tanan murag di mo ginawa na ang tao maka-landing na gayud sa another heavenly bodies, no? Apart from the earth. Pag-landing dito, nag-abli ang lunar module. Ug unya, ang una nga ming gawas, inumdum ka mo? Armstrong. Ang mothership nga Columbia, sige lang lupad orbit around the world, ang nagadala around the moon, ang nagadala mao si Collins. Ang karga sa lunar module, si Aldrin o si Armstrong. Ang una mi kanaog si Armstrong, no? Gitanaw ko gyud ang iya kana ang panaog talikod ingon ana, no? Panaog, no? Gawas na siya
sa lunar module ug unya ang una niya nga tiil nga mitamak sa buwan ang iya left foot. Wala niya yung tiil. Pagtamak ni Armstrong sa bulan ni ingudahin siya, just one little step for a man, one giant leap for mankind. Grabe na. Quotable quotes, no? Usa lang kuno kagamay nga, unsa? Step. Unsa binisaya na to? Tikang. Usa lang kagamay nga tikang sa tao apan usa kadako nga lukso sa humanity, sa katawan kay mao kadtong nauna nga step sa laing heavenly body nga nakagawas dinhi sa planet Earth. That was July 20, 1969. February na 1970, naglinya ko sa Kapitolyo. Kay mutanaw sa bato nga gikan sa bulan. Ay mga American scientists nga nagdala dire. Linya ko, 30 minutos sa kaabot gipaningot ko linya diya. Sa Kapitolyo na to sa kwan, dinhi Cebu. Pag-abot ito pastilan. Ang bato, murag ingon na, kadako, kadako tuwa pa sulod sa glass, tanaw ka lang, di ka kakita, tanaw kong bato, maura to, 30 minutos nga linya, nga ang bato, daghan man na din sa ato. Murag itom ray noon, volcanic rock, no? Maura to, mautong nakuha, binilyon ka mga dollar ang gasto para lang makakuha ni ato nga bato. Karon, ang target, di na bulan. Mars na. Anya, sunod nga pangutana. Makakadto ayan sa Mars? Sa ako posible tingali andot. We don't know. Pero nga naman matagbaw kita sa Mars. Langit! Tuyo na to langit. Unsaon na to pag-abot ang langit. How can we reach heaven? Kaya sa Apollo? Ang Mount Palomar Telescope, sa nabasahan ko sa libro nga Today's Amazing Universe, adunay dako nga telescope sa Mount Palomar nga 10 tons ang weight niya na nga telescope. Dako kayo, makinana ang nagapalihok. Kana nga teleskopyo, makapenetrate siya several thousand light years. Nga bisag asa lang nimo i-focus sa ingon na tanaw nato awaw gyud pag-focus kita ang binilyon-bilyon nga mga heavenly bodies. Onya, sublion ko, makapenetrate several thousand light years. Kay balo ka mo kung unsa kalayo ang 1 light year? Mao ni ang kwentada. Ang light year, no? Mao ni kanang ang speed of light. Ang speed of light is 186,000 miles per second. 186,000 milyas kada segundo. Mao na kada segundo, no? Og unya 1 second na i-multiply mo sa 60, 1 minute. I-multiply mo sa 60, 1 hour. I-multiply mo pag yun na, no, ang product niya, multiply ni mo sa 24, 1 day. I-multiply mo sa 365, 1 light years. Kapila mo multiply yun ang 186,000. Trillion na di na nato na maranga, no? 186,000 times 60, alright, 1 minute, times 60 ang product niya, 1 hour, times 24, no? 1 day, times 365. Mauna, ang 1 light years. No? Unya, matod pa sa mga scientists, kung ang tao maka-invento na ni ana, mauni ang matrabilan. Pero, hulagway nila nga ang atong kalibutan, ang heavenly bodies, gin-divide nila sa napulo ka systems. Matod pa sa mga scientifico,
mga astronomers, there are only 6 systems. Abi tanaw ta i-flash nato na sa sa atong PowerPoint, no? All right. Space age, okay. Kadto kita. Mao ng Mount Palomar. All right. Mao ng 6 systems. Primero, gitawag nila satellite system. Ikadua, solar system. Ikatulo, sun system. Ikaupat, group system. Ikalima, cluster system. Ikaunom, nebulae system. Alright. Satellite system. Unsa ng satellite system? Usa ka planeta, uban niya ang iya nga bulan. Ang ato bulan, usara. Pero ang Saturn o Jupiter daghan. Sa 7 naton ka planeta sa atong solar system, 30 ka bulan, 31 tanan ang ato bulan. Ato lang planeta ang usa, no? Alright, usa ka planeta, dala niya ang iya bulan o mga bulan, kanang mga bulan, naga-rotate lang, naga-orbit around the planet. Mauna ang satellite system. Usa ka planeta ang ilang mga satellites, ilang mga bulan. Alright, naga-orbit na around, no, sa planeta. Unya, ang sunod, ang solar system. Solar, taken from the Spanish word sol. Ano ang sol? Adlaw. Usa ka adlaw, dala niya ang iyang mga planeta ga-orbit sa around the sun. Mauna ang solar system. Ato solar system dire, ang ato adlaw, may 9 ka planeta nga ga-orbit around the sun. Amo na ikadua. Ikatulo, tawag nila nga sun system. Daghan na nga mga adlaw, bot tingali na 10 o 5 nga diha, no, sila lang mga adlaw, may ila silang area nga naga-rotate lang diha, dili mo gawas sa ila area, no, mga adlaw na diha nga naga-travel around, dala nila ilang mga planeta, dala nila ang ilang mga bulan, gitawag na nga sun system, no, ikatulo. Unya, may sun system dire, may sun system dito, may sun system, kung pila naman kagatos ka sun system, mapurma na sila, nga may area sila sa kawanangan, nga di sila mugawas diya lang katuyok-tuyok, no? Ginatawag na nga group system. Ani akaron? Ang group system, minilyon na ka mga planetas. Unya daghan nga group system, mapurma, no? Mahimo na nga cluster system. Ang daghan nga linibo ka mga cluster system, mapurma na, mahimo na nga nebula system, o kon island universe, o kon galaxy, o kon Milky Way. Nabantay nyo ni. Langit man ka ang ato tuyo. No? Ang ato nga group system may sakop nga 200,000 suns. Sablion ko ha, ang group system nga miyembro ang atong adlaw nga musalo po niya taud-taud, no? May sakop nga 200,000 suns. Usa lang na ka grupo, no? Unya, ang average distance, 200,000 ka mga adlaw, average distance from one sun to another. Pastor Lauron dia, usa ka adlaw ko din ang average distance, 7 trillion miles, 700,000, million, 00 billion. Alright, no? Now 700,000 trillion man 7,000 trillions 700,000 million 00 billion 00 trillion 12 ka zero. Mauna ang average distance sa one sun to another. Onya adunay group pa lang na 200,000 suns na ang ato cluster, and there are several hundred group system o mahimo ang cluster. Ang ato nga cluster system mauna
The cluster where we belong, ang ato adlaw miyembro, adunay 40 billion suns. Usa lang ka cluster. 40 billion suns. And several hundred or thousand cluster mapurma sa universe, sa nebula o kon galaxy o kon island universe. Matod pa sa mga scientifico, ang latest nga publicity sa Taekwan, sa article nga, is anybody up there? Sa Sign magazine, matod pa sa mga astronomers, ilagi na estimate there are around 50 million Milky Ways, o kon galaxies, o kon island universe, o kon nebulous system. 50 million. Na, di na maisip ang adlaw. Ang mga planetas na, murag bahas na lang na, no? Og unya, kining 50 million nga island universe o kon nebulous system, nagarotate sab sila around the common center. Wow, the universe so big, no? Nagarotate around nga dili na maabot ang center nga gitawag sa mga astronomers center of centers, nga matod pa nila amazing, di nila masabtan kung unsa kay kanang taliwala nga center of centers, very apparent nga mao ang nagakontrol sa lihok sa tanan nga mga nebulous system, sa tanan nga mga cluster system, sa mga group system, solar system, asa sa mga bulan, nga matod pa nila ang ato solar system, nga siyam ka planeta is moving in perfect precision, nga not one planet is late even 1 second only in 1,000 years. Perfect precision. Og nibod nga nila, unsa ka na diya ang center of centers nga mo'y nagakontrol. Klaro gyud wa mo'y nagakontrol sa lihok sa tanan nga planets in the universe, tanan nga heavenly bodies. Ang uban nga mga Christian scientists miingon, that must be the throne of God. He is the creator. He controls His creation. Nakaingon ko sa ako lang, kaugalingon. Amen. Ang Diyos mo'y nagakontrol sa iya binuhatan. Pero, ang pangutana, ingon ni Jesus, no? Nga dadun niya kita dito, muani siya pag-usab, dadun niya kita dito, no? O niya, maabot na sa tao, pakanto dito. How do we go to heaven? Sputnik? Bantayin nyo ni. Aniya ang estimate. Kung inyo basahon, Planet in Rebellion by George Van de Man, mauni ang estimate ang kwintada sa mga scientist. Kung ang tao maka-invento na sa spaceship nga mudagan sa kadasigon nga speed of light. Again, what is the speed of light? 186,000 miles per second. Tik-tak. 186 mil na imo natrabihan. 186 mil. 186,000 miles. Sobra na hapit na, sobra na 200. No, hapit na 300 ka kilometros. No? 300,000 ka kilometros. Kung maka-invento ang tao ni another, aron inyo masabtan kung daw unsa kadasig ng speed of light. Ang speed of light, sama kapaspas sa atong eyesight. Paghangad mo, pagkita mo sa bulan, tuwa ka na sa bulan. Muna, kadasigon sa speed of light. Kung ang tao, matod pa sa mga scientifico, no? Mga astronomers, maka-invento na sa sakyanan nga paspas 186,000 miles per second, no? Gikan din sa planet Earth. Bang tirada. Sing dito nakasabulan. Agian mo ang atong solar system, macross another solar system, cross sa sun system, cross sa group system, cross sa atong cluster. Gikan sa planet Earth with the speed of light. Igo kita makagawas
sa atong cluster nga gitawag nila Hercules cluster nga adunay pila 40 billion suns. Igo kita makakross sa atong cluster, nagkinahanglan 36,000 anyos. 36,000 katuig og makagawas sa atong cluster nga cluster pa lang sa kadugayon, sa kadasigon nga 186,000 miles per second. 36,000 anyos, gabok ng imo bukog. Ang imo na cross, cluster pa lang. Wala pa ang isa ka nebula. Kruson pa nimo ang 50,000 ka nebula. Makato ka dito. Imposible. Di, may mo. Kato ka sa langit, nga cluster pa lang, 36,000 na katuig ang kinahanglan. Imposible. Sa langit pa ka mo? Imposible. Dili maabot sa tao ang langit. Sa tawhanon lang nga kapasidad. Apan ang langit maabot. Ania ang saad. Si Jesus dito sila si babaw sa bukid sa Olibo, no? Ania ang giingon ni Jesus kay nagsulti si Jesus sa iyang mga apostolis nga mabalik na siya dito sa langit ug unya murag naguol ang mga apostolis nga biyaan sila ni Jesus. Ania ang giingon ni Jesus. Ako basahon ninyo makita sa Juan 14 versikulo 1 ngadto sa 3. How to reach 7? Unsa-unta pag-abot ang langit, no? Dili sa kapasidad sa tao. Why tao nga makahimo o maka-invento? First of all, imposible nga maka-invento ka sa sakyanan nga maunang speed 186,000 miles per second kada segundo, 186 milyas. Ikaduha, no? Away tao nga mahimo makaabot niya na kay cluster pa lang nga imo kroson. 36,000 anyos na ang kinahanglan, no? Wala gyud mahimo ang tao ni ana. Pero maabot nato ania ang paagi. How can we reach 7? Impossible para sa tawanon nga kusog. Pero maabot nato kay ania ang giingon ni Ginoong Hesus. Basahon nato sa sinuwatan ni San Juan 14:1 hasta sa 3. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan, ana ay daghang puy-anan. Kung dili pa muingon baunta ako kaninyo nga muadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo. Og sa mahiadto na ako og makaandam na ako og luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga diin gani ako atua usab kamo. All right. Ingon ni Jesus, let not your heart be troubled. Ayaw ka mo kaguol, ayaw ka mo kalisang. Believe in God. Believe also in me. Tuulan sa Diyos, tuungan ka na ako. Sa balay sa akong amahan, doon ay dagang dapit dito. Muadto lang ko, pag-andam kaninyo gluna. Makaandam na gani ko, ingon Jesus, I will come again. Muanin ko pag-usab, to receive you, dawaton ko kamo. Uban ka na ako, dadun ta kamo dito. No? Matod pa ni Jesus, for without me, you can do nothing. Kung wala ako, di kamo mahimo. Ang tao, di ka to. Pinaagi lang kang Jesus. So, ang dalan palangit, dili paagi sa Sputnik, dili paagi sa Apollo, dili paagi sa tawhanon nga gaom, kundi pinaagi lang kang Jesus. Sabi, versikulo 6, Si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan, og ang kamatuoran, og ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan, gawas kon pinaagi kanako. Alright, ingon niya ako nung mapapanigin ng Isos, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father
but by me. Akong dalan, why makabot dito? Sputnik, no. Apollo, no. Mariner, no. No, wala. Imposible sa tao. Why makaabot dito kung dili lang pinaagi kang Jesus? Ug unya, nagsaad si Jesus, I will come again. Una ha, si Jesus yun nagsaad, mubalik siya, dadun niya kita dito. No? Unya, maunang ato gipaabot. Si San Pablo nagsuwat sa eksperyensya sa mga apostoles dito sa bukid sa Olivo maugyapon sa pagkayab ni Jesus. Tanaw nato sa Buhat Kapitulo 1 versikulo 9 o nya ngadto sa 11. Buhat Kapitulo 1. No, ato naabi basahon. Og sa nakasulti siya niini, sa nagatanaw sila kaniya, gibayaw siya sa itaas, og usa ka panganod midawat kaniya nga misalipod sa ilang mga mata. Alright, break una, no? Dito mga apostoles og si Jesus sa bukid sa Olivo. No? Katungas ko duha ka bisis sa bukid sa Olivo. Kung gikan ka sa Jerusalem, manaog ka sa Valley of Kidron, dayon pasaka Mount of Olive. Dito si ibabaw, kung dito ka na sa ibabaw sa Mount of Olive, lantaw mo spikas, on top of a plateau, ang city of Jerusalem. Nya dito sila, no? Nagasugilanon si Jesus og taod-taod na matikdan sa mga apostoles. Murag nakugang sila. Wa katingog. Kita nila si Jesus, nag-alsa na pa ibabaw. Nainganga sila, no? Ibabaw, paibabaw, paibabaw. Ato basahon, versikulo 9. 1:9. Og sa nakasulti siya niini, sa nagatanaw sila kaniya, gibayaw siya sa itaas, og usa ka panganod midawat kaniya nga misalipod sa ilang mga mata. Alright, kita nila gibayaw na si Jesus. Wa katingog, sige lang. Kita nila pa ibabaw, solay kita nila ang panganod nagsugat nga nagdala kaniya pa ibabaw. Hangtod nga di na makita si Jesus. Sige lang gyapon nilang hangad padayon, Jess. Og sa nagatutok sila sa langit sa mikayab siya ani akaron, duruha ka tawo mitindog tupad nila nga nagbisti og maputi. Alright, kita nila sa ulain, matikda na lang nila nga dunay duha ka taon bistig puti, tupad nila. Matod pa sa mga iban nga mga referensya, mga anghel at kadto sa Dios. Og unya, no, unsay pasalig sa anghel padayonon tangtod sa 11. Nga nagsulti usab kanila, mga tawo nga Galileanhon, nganong na nagtutok kamo sa langit. Kining Hesus nga gibayaw sa langit gikan kaninyo, mubalik sa maong pagkaagi sumala sa inyong hingkit-an siya nga nagasaka sa langit. Kita ninyo ang senaryo? Dito siya, nagasugilanon pa si Jesus sa pasalig nga mubalik siya. Taw-taw nila makitaan, si Jesus nag-alsa na, kayab na. Ug unya, wa na sila katingog. Hangtod nga dito layo na, gisugat sa panganod. Matod pa sa uban nga mga Bible commentators, actually, panganod lang ilagitan pero mga angheles to gikan sa langit. Nagsugat kang Jesus. O, bisan di na makita, sige lang gihapon nilang hangad. Sa ulahi, misulti, tapad nila, kuratan lang sila, dua ka tao nga nabistiyag puti, mga anghel ka to. Ingon niya itong mga anghel, o mga tao nga taga Galilea, nga naman, sige pa ninyo tanaw dito sa langit. Kanang Hesus nga gikuha ninyo palangit, mabalik. He will come in like manner. Maog yun na ang Hesus mo balik. Pagtuman siya saad, nga kuhaon niya iya mga tao, dadon sa langit. Friends, Jesus promised that He will come again. Not only Jesus, also the angels promised that Jesus will come again. Nagsaad si Jesus balik, gisad, pagyawad sa anghel pamatuod, nga mo balik yun si Jesus. Si San Pablo. Tanaon ta ang iyan ni San Pablo sa sinuwatan. No? Ato na ang pasalig ni Jesus, na ang pasalig sa anghel, si San Pablo ato tanaon,
Unang Tesalonica, Kapitulo 4. Unang Tesalonica, Kapitulo 4. Isugod nato sa 16, ngato sa 18. Tagsa-tagsahon nato, no? Unang Tesalonica. Nalit kita gamay sa atong PowerPoint. O na padayon kita una. Sa kadto kita sa Unang Tesalonica, chapter 4. No? Are we now on that? Basahon tang 16, no? Alright? Kay ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog sa punuan sa mga manulunda og sa budyong sa Dios, manaog gikan sa langit og ang mga nangamatay diha kang Kristo mga banhaw pag-una. Alright, ang maog yun nga Ginoo nga mikayab sa langit mobalik upan sa punuan sa mga manulunda ug sa pagtunog sa trompeta sa Dios ug ang mga nangamatay nga matarong nangamatay kay Kristo unahon banaw. Kumusta ya ang buhi? Abi ato padayonon. Unya kita nga mga buhi nga nanghibilin, pagalalinon kita pagtingob ngadto sa ibabaw uban kanila sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo ug ingon ini magakauban kita gihapon sa Ginoo. Alright, pagbalik ni Kristo, banaw ng mga patayng matarong ug unya ang mga buhi nga nabilin nga buhi pag-uban ni Kristo, pagasakgaon sila, no? Sa mga langit sa pagsugata sa Ginoo sa mga langit ug unya magapakig-uban kita sa Ginoo. Nindot pagayon kung ato basahon, wa ko masulat di ang teksto, ato na lang ni uralon. Kung inyo basahon ang unang Korinto Kapitulo 15, gikan sa versikulo 51 ngadto sa 55, sa diya nga pagsugat ka Ginoong Hesus, sa dili pa kita mo adto sa langit, matod pa niya diya, in a moment, in the twinkling of an eye, we shall be changed. Kining lawas di ay nato ilisdan, yung pag-ailisdan, kini matod pa niya, this corruptible will put on incorruptibility. Kining lawas nga madunot ra, ilisdan kini sa dili na madunot. O kining lawas nato nga timawa ra, ilisdan kini sa mahimayaon nga lawas. O unya kining lawas nga mamatay ra, ilisdan sa dili na mamatay. Eternal life. Mauna nga nagatuon kita kung unsaon ang pagkinabuhi sa Dios non. Kay godly lifestyle, eternal life. Pag-abot Jesus, no? Sugaton niya kita, banahon na katong nagkamatay matarong, uban sa mga buhi, musugat kaniya, ilisdan kining lawas nga madunoton sa di na madunot, kining kinabuhi nga mamalatyon sa di na mamatay. Og unya, we shall be forever with the Lord. Tanaw na to ang paghulagway ni San Juan sa biyahe sa mga matarong pagkato sa langit. Revelation, pinadayag, Kapitulo 19, versikulo 1. Pinadayag, 19, no? Versikulo 1. Sa humani ining mga butanga nadungog ko ang daw usa kadakong panon sa langit. O break una. Dunggan ni San Juan. Usa kadakong panon asa? Asa? Langit. Sa langit. Alright, unsa padayon na, unsa na nga panon nga tuwa sa langit. Unsa kuno, sige. Nga nagapamulong, Alleluia, ang kaluwasan ug ang himaya ug ang gahom iya sa atong Dios. Hallelujah, ang kaluwasan nag-awit sa pagdaig sa Dios sa kaluwasan. Mao kadtong mga linuwas. Naga-travel pa ingon sa langit padayon nato. No, uno, ilukso na lang nato size. Og nadungog ko ang tingog ingon sa usa ka dakong panon nga langitnon og ingon sa hinaganas sa daghang mga tubig og ingon sa tingog sa makusog nga mga dalugdog nga nagaingon, Alleluia, kay naghari ang atong Ginoong Dios nga makagagahom. Parte dako nga panon sa mga linuwas, ga-travel pakanto sa langit, gadaig kang Ginoong Hesus. Hallelujah! Awit sila sa kaluwasan nga gihatag sa Dios kanila. Kana mahitabo sa pagbalik ni Ginoong Hesus, pagsugat niya kanato. Ang Biblia, ang katapusan nga basahon mao ang pinadayag.
o kung bugna, no? Sa English, revelation. Ang katapusan nga libro sa Biblia, Revelation. Ang katapusan nga kapitulo sa katapusan nga libro sa Biblia, bugna kapitulo 22. Tulog yun kabisis nga gipasalig ni Jesus nga mubalik yun siya. Abi, tanaw nato pinadayag kapitulo 22. O gani karon muanhi ako sa madali. Bulahan ang nagabantay sa mga pulong sa tagna niining basahona. Alright, versikulo 7, kapitulo 22, versikulo 7. Aniya karon, magakari ako sa madali. Bulahan ang nagabantay sa pulong. Sinipulo sa tagna sa Biblia. Bulahan, no? Alright, saan dia? Versikulo 7 na ang pasaad nga ni San Juan nga si Kristo muanhi si Jesus na pasalig, I will come, behold, I come quickly. Ikadua nga bersikulo sa katapusan nga kapitulo sa Biblia, katapusan nga pahina, the last page of the Bible, no? Ana bersikulo 12. Ani karon ako muanhi sa madali ug ang akong balos uban kanako sa paghatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Alright, anang ikadua, versikulo 12. Aniya karon, behold, I come quickly sa paghatag sa tagsa-tagsa sa balos sumala sa iyang binuhatan. Naibalos sa matarong, dito. May balos sa dautan, dito. Sa impyerno, no? Ikadua na nga pasalig sa Dios, behold, I come quickly. No? Alright, ikatulo o katapusan nga pasalig sa pinadayag kapitulo 22 versikulo 20. Alright, ato abi na basahon. Ang nagapamatuod niining mga butangan nagaingon, oo, muanhi ako sa madali. Amen. Umari ka, Ginoong Hesus. Basahon ko sa English kay murag klaro-klaro pag yun sa English. Kanang ikatulo nga saad, no? Sa katapusan nga pahina sa Biblia. Primero, ingon Jesus, behold, I come quickly. Bulahan ang nagatuman nining pulong sa tagna. Ikadua, behold, I come quickly sa paghatag sa balos, tagsa-tagsa, sumala sa iya binuhatan. Ikatulo, versikulo 20, kay ang ikatulo nga pagsulti ni Jesus, may emphasis na gayod. Matikdin ninyo ni, no? 22 verse 20. Matod pa niya, He which testified these things saith, surely, I like that word, surely I come quickly. Grabe na, with emphasis na. Tinuod yun! Kung sa ato pa, gadwa-dwa pa mo, no? Primero, okay, muani ko. Ikadua, muani ko, pagdala, nauna, muani ko, bulahan ang nagatuman ining pulong stagna. Ikadua, muani ko, paghatag balos. Ikatulo, surely! Basahon ko, surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Katapusan nga pulong sa Dios. Pasalig nga si Jesus muanhi pag-usab. Iyada saad o gato ko nga matuman ni Jesus. Tugutin ninyo ko pagsubli otro. Sa ato history din sa diya nga hapit na mulanding din sa Pilipinas ang hapon 1941, nakitaan ni MacArthur, siya ang general nga na-assign diri sa Far East, nga di mapugong ang armada sa Amerika nga ni adini Gamayra, ang armada sa Pilipinas makaluluoy, no, bag-o pa kita nga nasod, di maarangan, di kapugngan. Si MacArthur gitigom niya ang mga officers nga Pilipino sa Army, Philippine Army, dito sa koridor. Kay maiskapo siya, makadto sa Australia, no, bayaan niya din So, makaluluoy Pilipinas, wag yun, tamay mo sapon, kay ang economy ta, kung ano ikarang, di pag yun, no.
Pero sawa pa mo kanaog sa submarino. Si MacArthur, iya pasalig sa mga officers, sa mga army, sa mga Pilipino. Ingon niya, I shall return. Mobalik ko! Ingon si MacArthur. No, mobalik ko. Kay, tapuson taning mga kaaway. No? Kanya, may kanaog siya. Dito, kadto sa Australia. Ang mga guerrilla, dere, wa ko kibalo kung kinsa din sa Cebu, pero dito sa Panay Island, upat ka probinsya, ha? Capiz, Aklan, Iloilo, Antique. Wa gyud mo surrender. Ang general dito sa sa army, sa guerrilla sa Panay, si Peralta. Wa gyud sa pasalig nga si MacArthur mobalik pag-usab. Ila gikoptan kanang saan MacArthur, I shall return. Oktubre 20, 1944. Balik si MacArthur, landing sa Palo, sa Leyte, sa Red Beach. Kung muadto ka mo, daw katulo ko kadto dito. Kung muadto ka mo, anaa diya ang bronze nga images paglanding ni MacArthur og sa American soldiers, uban ni MacArthur si Romulo, uban si Osmeña, kay Vice President si Osmeña pag when the war broke out, no? Og onya anaa diya dunay nga gamay nga lectern og anaa pa diha ang footprints ni MacArthur na semyento nga diya magmibarog si MacArthur og onya. Pastiyan, pagbasa ko, nanindog akong balibo. Primero good nga statement ni MacArthur, I have returned. Tuma ni MacArthur ang iyasaad. When he said, I shall return, balik yun si MacArthur. Si Jesus, sa iya pagkadto kayab sa langit, ang iyasaad, I will come again. Ako nagatuo nga si Kristo anak sa Dios. Og tumanon gyud niya ang iyasad kun sa nakatuman gani si MacArthur ang anak pa sa Dios. Tumanon niya ang iyasad nga mobalik siya. Pila ninyo ang nagatuo nga si Jesus mobalik pag-usab? Alright, ako nagatuo na. Daghang salamat. Dadon kita ni Jesus dito sa iyang gisaan. Jesus is coming again. Usa na lang kapangutana sa di pa ko malingkod. Pagbalik ni Jesus, pila ninyo ang gusto mo uban kang Jesus? Okay, of course, no? God bless you all. Jesus is coming again. Matod pa ni Propeta Amos, prepare to meet your God. God bless you all. Jesus is coming again. The theme of the Bible is Jesus and how He died to save man. The plan of salvation assures us He is coming back again. Are you ready for Jesus to come? Are you faithful in all that you do? Have you fought a good fight? Have you stood for the right? Have others seen Jesus in you? Are you ready to
Jesus to come. Don't cling to the world and its treasure. This earth will soon pass away. Oh, give Him your love without measure. He's calling you today. Are you ready for Jesus to come? Are you faithful in all that you do? Have you fought a good fight? Have you stood for the right? Have others seen Jesus in you? Are you ready to stand in your place? Are you ready to look on His face? Can you look up and say, "This is my Lord"? Are you ready for Jesus? Are you ready for Jesus? Are you ready for Jesus to come? For our closing song, our theme song, Jesus is the Joy of Living. I have found a wondrous Savior, Jesus Christ the soul's delight. Every blessing of His favor fills my heart with so bright. Jesus is the joy of living. He's the King of life to me. Unto Him my all I'm giving. He's forevermore to me. I will do what He commands me. Anywhere He leads, I'll go. Jesus is the joy of living. He's the dearest friend I know. Heavenly wisdom He provides me, grace to keep my spirit free. In His own sweet way He guides me when the path I cannot see. Jesus is the joy of living. He's the King of life to me. Unto Him my all I'm giving. He's forevermore to me. I will do what He commands me. Anywhere He leads, I'll go. Jesus is the joy of living. He's the dearest friend I know. Kung kita makasunod ni ini nga mga lifestyle factors, Na ano nimo ang pagtuo, na dawat na nimo kapasayloan sa imong sala.